Gaano nga ba kamahal ang Boracay or magkano nga ba ang magiging budget dito para makapunta, no? Makapagpamasyal, makapagbakasyon? Well, masasabi ko siguro is kaya naman pala ditong mamasyal dito kahit budget meal ka lang, or budget meal means tipid ba, no? Kumbaga hindi mo kailangan maging mapera. You don't have to be rich, you don't have to be mapera para lang makapagpamasyal sa Boracay. Kasi napapansin ko dito sa lugar, marami man naman pala dito mga budget friendly na mga hotels, staycations, accommodations, and mga restaurants, diba? So yung serbisyo ko dito kahit paano ay hindi naman naman talaga ganun ka dolyares. Kumbaga siyempre it's a social status na yan, no? Kumbaga kung mayaman ka, doon ka talaga sa Shangri-La, Hinan, yung mga ganong mga sikat na mga or Discovery Shore, Boracay. So doon ka talaga magstay. Tapos kung gusto mo talaga din na dahil mayaman ka talaga, may pera, alta o ano pa man tawag sa iyo, pwede ka rin na doon din, mga ganong restaurant na mga mamahalin. So dito talaga lahat ay makikita mo na. So for example, meron Jollibee, yung ating pinasikan, mga inasal, no? So far ang presyo, tiningnan ko, talagang halos wala naman palang pinagkaiba sa ating mga syudad, no? Sa ating mga town, hometown. So ibig sabihin, dito sa lugar, all you have to do is secure nyo lang ang inyong plane ticket, balikan, di ba? Kung ito lang ay para sa mga budget meal lang to, sa mga natitipid, or ibig ko sabihin hindi natitipid sa mga gustong mamasyal dito na hindi naman mayaman, di ba, na hindi mapera. Kasi talaga, alam niyo, sa totoo lang, ng bata pa ako, way back din, or nung basta dati iniisip ko talaga na wala akong chance makapuntang Boracay. Hindi ko alam kung kailan, di ba? Kasi nga makikita ho natin lagi, no, na pinifeature sa mga celebrity, mga artista, kapag sinabing mga mayaman, mga milyonaryo, mga bilyonaryo, no, mga alta, mga sosyal, di ba? So Boracay is for them, no? So hindi siya para sa mga mahirap. So kung mahirap lang, like pwede ka na pag taga Davao ka, for example, no, maganda ka na lang beach na pang mahirap sa Davao, yun, Quaco, Sisoy Beach. 25 pesos yung entrance, no? So dito pala sa Boracay, basta may ka lang, may pambili kang ticket sa plane ticket, no, balikan. So or taga Manila ka. So magkano ba ang ticket ngayon? So ito, estimated lang natin to, gawa-gawa ako ng base lang sa aking mga experiences din ng mga bookings, no? So for example, ang pinakamura ko na nabiling ticket nitong huli, kasi kung sa based on experience sa history ng aking buhay, o kumbaga parang nakatry ako mag-book ng ticket na napakamura for as low as 750 pesos. Yan po yun ay Davao to Coron, Palawan. I mean Davao to Puerto Princesa, Palawan. So 750 plus balikan pa yon. So ibig sabihin ngayon wala nang gano'n, no? Kasi nga inflation. So kailan ba yun? 2018 pa yun, sobrang tagal na, such a long time ago. So ngayon ang booking, pinakamura kong na-book na flight airfare is 1,069 pesos. Yun yung Davao to Manila and Manila to Davao. So pinakamura. Pero yung ganong presyo, napaka bihira lang nun. Nakukuha ko lang yung ganong presyo, hindi dahil sa ito ay maliban sa promo, talagang advance booking ako lagi. Ako yung tipo sa tao na hindi ako makapagala kapag hindi ako mag-advance booking, kasi napakamahal talaga ng ticket yung kapag aalis ka, di ba? Pag lilipad ka on the spot, magbibili ka ng ticket. So yun lang, balikan natin. So airfare lang, sabihin natin na pinakamahal ko naman na nabiling ticket sa 3,500. Pero wag tayo doon sa 3,500, meron kasing 2,500 lang, no? O sige, 3,000 na lang. So mahal na to, para sa akin ang 3,000 na airfare. So 3,000 pesos, for example, I'm from Manila or Davao man, Manila to Boracay or Davao to Boracay or Cebu to Boracay. Cebu to Boracay, di ko pa na-try so far. Pero di ko alam kung magkano. So sabihin natin Davao to Manila, Davao to Boracay. I know for sure mas mahal ang Davao to Boracay kasi walang direct na flight from Davao to Boracay. So it's always have to layover, no? Parang charter flight, no? So Davao to Cebu, Cebu to Davao, or Davao to Manila at Manila to Boracay. So doon na lang tayo sa Manila. So 3,000, pinakamahal na sa akin 'yon, promise. Yung flight na 'yon.
So ngayon, bali pagpunta dito, so meron ka ng 6,000 pesos kagad pumapatak, no? So you have to secure your 6,000 pesos for airfare, bali ka na yon. Tapos sa mga hotel bookings naman dito, alam nyo ba na napakamura nung pinuntahan ko na Alta, ano yun, Alta Plaza ba yun? Basta ano, Alta Vista. Sa DNCI yun, no, sa Consonhe, napakamura nun, for as low as 2,000 plus lang siya. No? Sabihin natin 3,000 ulit, no? Kasama na ang mga pamasahe. Although meron naman silang service, pero syempre di natin na maabil kasi nga ako naman yung tipo sa tao na hindi pwedeng talagang ma-pressure sa oras, no. So kapag ayaw ko magmamadali para lang sama sa ilang hundreds lang, no, na makatipid kung hindi ko rin ma-enjoy yung biyahe. So ganun lang yun. So sabi ko na mga 3,000. So pinakamahal yung 3,000. Actually meron tayong may hanap na 500 pesos, no. Kaso nga lang, hindi ko pa na-try, hindi ko pa napuntahan. So, yun ang pupuntahan natin ngayon or mamaya, no? Depende after lunch. So, meron na dito 500 pesos per night per head. Kaya dito sa Boracay, kapag mas maramihan kayo, grupo, na mamamasyal dito, mas makatipid, mas mura discount. Kasi, syempre, ang bagang kayo, no? Hati-hatian kayo sa mga accommodation. So, yun, 3,000 ang accommodation. So, sabihin natin, meron kayong mga 5, na mga 3 days, na ganun, 3 days na. So magkano na yun? 3,000. So 9,000. Mahal yata ang 3,000. 3,000. Doon tayo sa meron tayo mga 1,500. Sige, tiis-tiis sa'yong maghanap ng accommodation na mas mura pa doon sa 3,000. Pero yun nga yung experience natin. So doon tayo makabase. So 3,000 and 9,000 na for 3 nights. Or 3 days and 3 nights. Parang ganun. Basta tatlong 3 days and 3 nights. So 9,000 pesos plus 6,000. So 15,000 na. So, pagkain dito, yung 5,000 pesos for 3 days and 3 nights, para sa akin, yung 5,000, tama lang yun, sapat lang yun, no? Kakain ng buffet, tapos, yun, mga inasal, no? Kakain ng mga inasal, kakain ng mga Jollibee, same lang yung presyohan dito. So, magkano? 20,000, makapunta ka na ng Boracay. Para sa akin yun, ha, budget ko yun. Kasi, palibasa kasi, wala akong pamilya, ibig sabihin, hindi ako family man, no? So, yung 20,000 sa akin, para sa mga single out there, siguro, maliit lang yun, no? Napakatipid na nun. Pero para sa mga pamilyadong tao, may mga obligasyon sa buhay, so yung 20,000, laki na nun. I mean, napakamahal na nun, napakalaki. So, imbes na gumala sila pupunta ng Boracay, wag na lang, magtambay na lang sa bahay. Bili na lang mga diapers, napkin, pangparal sa mga anak, mga konsumo, bigas sa mga bills, payment nila sa kanilang buhay. So ako naman, pupunta rin ako dito para din i-vlog content, no? Alam niyo naman ako vlogger, so kailangan ko siya sa content creator. So kung hindi man ako content creator or vlogger, so siguro makapunta pa rin naman ako dito, pero yun nga lang, hindi ko ma-experience yung mga bagay-bagay na dapat i-experience para sa mga manonood, no? Para makapag-share ng mga information. Okay, so additional information. So yun lang, no, for this video. Magkano nga ba ang kailangan? So estimated lang to, ha, estimated. So kayo, agree ba kayo sa 20,000 pesos? Para sa akin, ha, ako okay sa akin doon. So yun na nga, ulitin ko, 3,000, 6,000 pesos, balikan yun, airfare. Tapos 9,000 pesos naman para sa accommodation. Sobrang social mo na yun pag 3,000 per night. Pero ako hindi ako social, talagang gusto ko lang yung 3,000 per night para mas komportable, para mas hayahay, di ba? Within wifi, basta kompleto lahat ng amenities nun. So kaya nga masasabi ko sa inyo, yung 3,000 pesos pwede na pamilya nun. Kaya sa next time kong balik dito, sama ko yung nanay ko dito. At kung sino pa pwede sumama, pwede silang sumama, no? So pwedeng sagot ko na ang accommodation. Sila nang bahala sa airfare ho nila. Tapos yun, ang mga tricycle naman dito, 50 pesos lang pamasahe. Pag re-rekta ka na, yung Sirit o Pakyawan or Special, pinakamahal naman is 300. Pinakamura talaga pag hindi ka mag-special, 50 pesos. So afford na yun. So magkano lang yun for 3 days, di ba? In 3 nights. So araw-araw ka sasakay, isang beses lang. So that was 100 pesos per day. So 300. Di ba sa 20,000, sapat na siya. So yung 5,000 na natitira, from airfare, 3,000 plus 3,000, 6,000, balikan. Ang accommodation na 9,000 for 3 nights and 3 days. Social na kwarto na yun. Oo, ano na yun, ha? DMCI na yun. Ay may pa yan, may kasamang breakfast pa yan. May mga complimentary pa yan na breakfast. So yung 5,000 pesos for 3 days and 3 nights for foods and yun, biyahe, yun na yun, sapat na yun. So sobra pa nga sa akin yan, so sobra pa yan, no?
Depende na lang kung hindi kayo pero kung magbo-buffet kayo lagi, magsa-Starbucks, siyempre medyo mapapagastos kayo. Pero siyempre ang pinaka-spirit of Boracay talaga na pinupuntahan natin dito is yung makita ang gaano kaganda, kapino ang mga buhangin. Iyon lang. So, agree ba kayo sa 20,000 pesos ko bilang isang single person? Walang obligasyon sa buhay. So, para sa mga single dyan na kumikita, yung 20,000 pesos napaka-tipid na nun. Pero para sa mga pamilyado, ulitin ko, siguro mahal na yun, no? Not unless kung pamilyado ka, pero mayaman ka naman talaga na pamilya. So, okay lang yung 20,000, no? Isang araw na gastos mo lang yan. Tapos, ano bang meron dito? Yan, kasi meron dito mga shopping malls, may mga D-mall. Basta may mga, pag may mga inasal, ulitin ko sa inyo, pag mayroon mga inasal sa isang lugar, mga inasal, Jollibee, Chowking, yan, buhay na buhay ang inyong abang lingkod na si Gala the Explorer. Diba? Kakain ako ng mga inasal sa umaga. Kakain ako ng mga 10 takal ng kanin. Tapos magugutom ulit ako niyan by alas 4, alas 5 ng hapon. O, diba? Tipid. Pero hindi naman totoo yun. Hindi na ako makakaubos ng ganun karaming rice. No? Medyo ingat-ingat na ako sa sugar kasi I'm not getting younger. So baka maaga tayong matsugi. No? Or matsugi naman talaga pero wag naman ganun kaaga. Kumbaga ang dami kong papuntahan dito sa Pilipinas. Iikutin ko pa. Plus manifesting after ko maikot ang Pilipinas ay sa Southeast Asia na naman ako, no? Southeast Asia muna. Yun lang, so sana nagustuhan nyo itong content natin. Sana meron kayong napulot na information. Basta yan lang, basic lang naman talaga pagka mamamasyal ka. Airfare, accommodation, kung saan ka matulog syempre, and pagkain. Yun lang, wala ka na ibang babayaran. Tatlo lang talaga yung pinaka basic na paglalaanan natin ng budget. Ganda ng lugar, no? So maganda nga ba ang Boracay? Siyempre sa susunod mga video itatakil natin yan. Kung ano pinagkaiba ni Boracay sa Bohol na napuntahan ko twice. Nakapunta ako ng Cebu Beach Resort nila sa Malboal once. Sa Lapu-Lapu City napuntahan ko na rin once. Tapos sa Davao City sa Island Garden City of Samal multiple times, no? Hindi na mabilang. And Mati City, Dahican. So masasabi, tsaka yung Surigao, masasabi ko sa inyo kung anong pinagkaiba nito sa lugar ng Bohol na napuntahan natin na maganda rin, no? So bakit iba ang Bohol, iba rin ang Boracay. Talagang pag nagbohol ka, kailangan mo rin palang puntahan din ang Boracay. Kumbaga hindi mo kailangang mamili, no? You don't have to choose when you can have both naman. So that's all for today's video. Thank you for watching and hingat 20,000 pesos ang budget ko dito para makapagpamasyal. So kayo na bahala kung agree kayo doon.